Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesus Kristo. Ikatlong kabanata ng Gawa. Pinagaling ang isang lumpo. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret. Tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noy din lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palokso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makita nila siya ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Hesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal na matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Hesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Hesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Hesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, "Mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay inihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Ang lahat ng mga propetang kasama ni Samuel at ang mga kasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan ng ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lahi." Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay.